Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sinuspindi ng Land Transportation Office o LTO sa loob ng 70 araw ang lisensya ng nag-viral na taxi driver na nananagaan ng tig 10,000 pesos sa mga pasaherong Taiwanese sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Batay sa pahayag ng LTO, maghahain sila ng show cause order laban sa driver na kinilalang si Arnel Acle dahil sa paglabag nito sa 3 probisyon ng Joint Administrative Order 2014-01 at pagsuway sa prangkisa nito. Saad pa ng ahensya, hindi na rin nila pinapayagang mag-operate sa nasabing airport ang kumpanya na nagmamay-ari ng naturang taxi. Samantala, nakikipag-ugnayan na sila sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa ipapataw ng parusa laban sa taxi driver. Nanumpa ang nasa 294 ex-former members ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF bilang bagong police recruits ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR kahapon December 28. Pinangunahan ng nasabing oath-taking and turnover ceremony ni Interior Secretary Benher Abalos na ginanap sa Camp Pendatun sa Parang Maguindanao del Norte. Malugod na tinanggap ni Abalos ang mga bagong alagad ng batas na binubuo ng 255 na mga kalalakihan at 39 na mga kababaihan. Hinihikayat naman ito na isabuhay ang mantra ng PNP na to serve and to protect at kanilang tapusin ang training program upang magsilbing ehemplo sa iba pang MNLF at MILF members. Ang nasabing recruitment program ay saklaw ng Republic Act No. 11054 o Bangsamoro Organic Law na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2018. Asahan na ng motorista ang price rollback para sa diesel at kerosene sa pagbubukas ng taong 2024. Ayon kay Department of Energy Director of Oil Industry Management Bureau, Rodela Romero, posibleng magkaroon ng 0.10 hanggang 0.35 centavos na rollback sa presyo ng diesel, habang sa kerosene naman ay mula piso hanggang 1 peso and 10 centavos sa unang linggo ng susunod na taon. Pagbabahagi ni Romero, ito'y dahil sa paghupa ng shipping disruptions kasunod ng pagpapatrolya ng US-led Naval Coalition sa maritime route sa Red Sea, kung saan dumadaan ang major shipping companies na inaatake ng Houthi rebels bilang pagsuporta sa Palestinian militant group na Hamas laban sa Israel. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.